napakasarap. Thank you so much again kay Tita B sa kanya pong napakasarap na specialty na bilo-bilo. Hello, friendly people! Good day po sa inyong lahat. For today's video, ang aking special guest si Tita Vilma. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Yan, si Tita Vilma po, naging kaibigan ko siya sa hospital. So, tinanong ko kasi Tita Vilma, marunong ka ba magluto? At sabi nga po niya sa akin, yes, marunong po siya magluto. So, bibigyan niya tayo at pakikita niya tayo ng kanyang one of best recipe. Ito kasi yung tinatawag na bilo-bilo. Siyempre, Mother's Day po ngayon. Sineselebrate natin siya for the whole month of May. So, si Tita Vilma, naisipan ko na i-guest kasi di ba yung mga mami mahilig magluto. So, pakikitaan niya tayo ng kanyang recipe. Siyempre, tuturuan din niya akong magluto. So, ito yung mga recipe na nandito sa aming harapan. Ayan. So, panoorin niyo po yung aming vlog at kayo po ay amin pong hindi na patitikimin kung hindi pakikita po niya yung masarap na ingredients. Ayan. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para po sa ating bilo-bilo recipe. Ayan, yung ating pong mga nagsasarapan po ng mga sangkap para dito sa ingredients na to. So, meron tayo ditong 1 kilo white sugar, malagkit powder, sago. Meron din po tayo dito na kamote. Meron din pong saging na saba, langka. One of my favorite. At syempre, hindi pwede mawala ang malagkit o yung glutinous rice. Ayan, naka-circle na po siya at talaga naman pong ready na po natin siya na iluto. So, ito yung masarap at nalaga naman pong favorite ko na merienda snack. So, ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Andito po si Ma'am Joanne. Guest na po ako ngayon sa pagluluto ng paborito niyang bilo-bilo. Ayan po. Ito po ang malagkit, saging, nasaba, langka, kamote, sago, saka po yung malagkit na pampalapot po sa sabaw. At saka po asukal. Ayan po. Mamaya po, kapag pinakukulo ko na po yung sabaw po, yung niyog. Ayun po. Ganun po ang paraan kung paano magluto ng bilo-bilo. Napakasarap pong merienda po kahit po malamig. Pwede pong kainin. Ayan. Ma'am Joanne, maraming salamat po sa pag-invite po sa akin na pinili mo po ako na guest ngayong araw na ito, ngayong Mother's Day. Thank you, ma'am. Eto, nandito na tayo sa kusina ni Tita Vilma. Yan. Kung saan ginagayak muna niya yung pinakagata na magiging sabaw ng ating bilo-bilo. Pero sa iba, tita, ang tawag dyan, paradosdos? Paradosdos po. Recipe na aking favorite. So, yan. Dito sa niluto ni Tita Vilma na gata, meron ako nakita. Tita, ano po yun parang dahon green? Pandan, ma'am, para mabang siya. Nagkakaroon din po ng lasa yung ating bilo-bilo. Ayun. Lalagay po man po sa mga puto. Ayun, sa mga kakanin, pampalasa, no? Tsaka ano yata siya, yung mabango? Opo, mabango po. Pandan ang tawag po dito. Ayan. So, pakukuluan lang ito ni Tita Vilma ng ilang minuto. Tapos, after nyan, sunod-sunod na po niya ilalagay yung mga sangkap. So, ayan na nga at malapit na talagang maluto yung pong gata. Bali ito, ilang minuto to, Tita Vilma, na pinakuluan? Mga 30 minutes po to dapat natin pakulang kasi mainit po ang panahon ngayon. Kailangan po yung gata ay lutong-luto po siya, kulong-kulo po para hindi masira agad yung ating merienda. Ayan. So, gaano kadami naman na tubig ito, titang ginamit natin? Siguro po mga 4 liter. Tinanggal na nga pala ni Tita Vilma dito yung pinaka dahon ng pandan. Kasi pagka, Tita Vilma, pagka ganun, pwede siya magdikit-dikit. Ganun po ba yun? Matitikit po siya mamaya sa malagkit. Mahirap pong
Magaling. Sayang naman po yung mga nakadikit rin sa dahon. O yan na talaga naman pong busy na si Tita Vilma sa kanya pong kusina. So yan, yung kanya pong gata ay kumulo na. At ang next na kanya pong ipiprepare o ilalagay ng mga sangkap ay ang mga sumusunod. Ngayon po ay mag-umpisa na po akong maglagay ng mga ingredients. Kunan ko po muna yung langka para po mabango. Maluto po siya. Ayan, langka. Masabay na po natin yung saging kasi matagal po maluto yung saging. Ayan. Next po ay yung kamote. Ayan po yung kamote. Kasi malalaki po yung cubes niya. Tagal din po naluto. Ayan. Ito lang po natin. Patayin po natin maluto yung saging at saka kamote. So ilang minuto naman tita ba ang pag-iintay bago maluto siya? Siguro po mga 10 minutes. 10 minutes. Kasi matagal pong maluto yung saging. At kumulo na nga ang saging at kamote at yung gata at yung langka. So ang susunod naman na ilalagay ni Tita Vilma ay yung ano na Tita Vilma yung susunod? Na po natin itong malagkit. Ayan po. Lagyan natin. Ayan. Dandahan po natin ilagay para po hindi magdikit. Ayan. So, Tita Vilma, dyan pa sa pag, ano mo ng, yung bilo-bilo na yan, yung pagbibilot, ano po yung pinaka-best para mas madali po siyang ma-form ng bilog? Mamasahin mo siya sa tubig. Huwag Apo. masyadong madami kasi baka po lumagsa. Kaya po siyang bilogin. Apo. Ayan. Alay lang po sa pagmamasa po ng malagkit. Ayan. So, yan. Ayan, lalagay na po natin. Ilalagay na niya sa kasirola. Lagay na sukal ay nasa 1 kilo. 1 kilo sugar. Yes, 1 kilo para po masarap. Ayan. So, perfect for merienda. Maya-maya po na kunti yung sago. Kasi Yeah. baka po masyado po. Kasi madali lang siyang maluto no? Dinatamis ko na po itong sago. Yeah. Mamaya po yung pinakasarsa po yung yung Powder. pampalapot. Yes po, Pampalapot. Ayan. Antayin po natin pag lumutang na po yung malagkit ay luto na po siya. Ayan. Antayin po natin siyang lumutang. Okay. So, ilang minuto po, tita, to? Siguro po mga 10 minutes ulit. 10 Para minutes. lutong-luto po yung malagkit. Ayan. So, yan. Hintayin natin ng 10 minutes. Pag kumulo, ilalagay na yung sago. Ayan. Antayin At po natin susunod. lumutang yung bilog-bilog. After 10 minutes natin paghihintay ay nakita na natin na lumutang na nga yung pong malagkit. At ayan, ay talaga naman pong konting-konti na lang ay malapit na talaga kami matapos si Tita Vilma sa amin pong napakasarap na recipe, merienda. Ito yung bilo-bilo. So, ayan. Ang next step ni Tita Vilma ay Lagay na po natin yung ito po yung ano nila po. Kasi yung sago po ay minatamis ko na po yun. Bali, hinuhulog ko na lang po yun maya-maya. Kailangan po maluto itong pinaka-pampalapot sa sabaw. Yung malagkit po. Yan. Malapit na pong lumapot. Iluluto po natin ito saglit. Para po maluto din yung sarsa. Ayan, malapit na po siya. Ayan. Lagyan na po natin yung sago. Ayan, binatamis na po ito. Ayan, pakukuloyin po natin saglit. Ayan, lagyan na po natin lahat ito para po malapot. Ayan, yummy. wow, so sarap.
Etong bilo-bilo, pwede siyang kainin, mainit or malamig. So, perfect na talaga. At talagang so yummy. Kukuluan po natin ulit para maluto yung harina po, yung pampalapot po sa sabaw. Ayan. Ayan, malapit ng lumapot. Ayan. So, pagka ganyan tita, ilang minuto ulit yung ibuhuntayin para siya ituluyan na talagang maluto. Sablit lang po ito, mga 5 minutes po para malapot po siya. Maluto pong mabuti yung Gata. Ayan. So, yan ba tita, kailangan talagang babantayan mo, ano? Opo, kasi po baka dumikit. May tendency na magkadikit-dikit sila. At saka dapat yung apoy ay malakas or... Hinaan na lang po natin at Yan. maluluto naman na siya. Bali pala naputin po natin sa ibo. Ayan. 3 minutes at maluluto na po ito. Malapit na pong magmerienda. Ayan, malapit na po. Ayan. Ayan, mga excited na talaga kami ni Tita Vilma tikman yung kanya pong napakasarap na recipe. Ayan. So, aside tita sa marunong kang magluto ng merienda, so ano pa tita yung madalas mo na niluluto aside from them? Ang pinaka-bisip kong niluto ay mga ulam. Like papaitan, minudo, chapsuy. Wow. Yan, mga specialty ko po yan. Lalo po sa handaan, yan po ang gusto kong niluluto. Saka yun pong dinuguan. Wow, mga lutong bahay talaga. Yes, yun po ang aking mga specialty. Si Tita Vilma nga po pala ay mother po ng 3 kids at siya ay meron ng 4 na apo. Yes. Ayan, talaga naman pong sexy pa siya kahit siya ay marami na pong apo. Ayan. Thank you. Talaga naman pong eka nga kahit busy siyang nanay, busy lola, ay nagagawa pa rin niya talaga ipagluto ng kanyang pong mga loved ones. At syempre ako, isa na rin ako sa pinagluto ni Tita Vilma. Ni-request ko po talaga sa kanya yun. Ayan. At malapot na po. Luto na po ay pwede na po natin patayin, ma'am. Ayan. So, ayan, ito na. Ayan. Many people, ayan, at talaga naman pong tapos na ang merienda ni Tita Vilma na ginawa. Ito yung bilo-bilo. Ayan, yung bilo-bilo. At talaga naman pong titikman natin yung kanya pong napakasarap na recipe kahit mainit, masarap pa rin yan. Ready to eat and ready to serve bilo-bilo o paradusdos ni Tita Vilma. Many people, thank you for watching. Sinamahan nyo kami ni Tita Vilma sa kanya pong pagluluto. Ito yung kanyang Mother's Day na recipe. Ngayon pong Mother's Day edition para po sa ating vlog. Yan. Thank you for watching. Thank you. Thank you, ma'am. Yan. Thank you po, Tita Vilma. Sa susunod po, next naman po namin luluto ni Tita Vilma ang mga lutong ulam. Lutong bahay. Bye everyone! Bye. Good afternoon po sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Yan. Happy Thank you, Mother's Day ma'am. po. Thank you for watching. Bye everyone. God bless po.